Ang kwento ng buhay na walang hanggan. Ang babae at ang serpent, inuulit ni Moises. Ito sila ang nakuha ang talino, at ipinasa ang talino ni Enoch. Ang kwento ni Enoch na human technician dahil nakuha ni Enoch ang buhay na walang hanggan. At ako nga ang nakakuha uli sa talino, at nakuha ko ang buhay na walang hanggan. Ako nga ang nagbabalik sa kwento ngayon. Ang 12 Lost Tribes of Jacob Cain. Ulitin ko ang 12 Lost Tribes of Jacob Cain. Ang kwento ng mga buhay. Ang kwento ng buhay, ang buhay na walang hanggan. Tingnan mo dito, kung nandito ka sa aklat ng buhay, baka wala ka dito. Hanapin mong maigi kung saan ka nakalista. Gamitin mo iyong talino dahil hindi mo makita ang mga letra. Gamitin mo ang iyong mata dahil yan ang ilaw ng iyong katawan. Ang mga kwento na ipinapasa-pasa sa mga lahi. Dito sinsabi ko na ipinapasa sa mga lahi nila. At nakikita natin ngayon kung sino ba mga nangunguna sa mga lahi noon na hindi natin nakikita. Ang kwento ni Cain, ipinapasa kay Tubal-Cain. Ang kwento ni Tubal-Cain, ipinapasa ni Jacob Cain. Dito makita muna. Dito pa lang sa umpisa pinalitan na nila si Jacob ng Israel binago. Paano pinasapasa ang kwento ni Israel? Wala naman. Ang tanong, anong kwento ni Israel na ipinapasa niya kay Jacob? Di ba wala kayo lang? Ang magsasabi, pero sa Biblia, sinsabi na ang kwento ni Cain ipinapasa ni Jacob. Kaya Jacob, Cain. Kung diskumpiyado ka, gumawa ka ng sariling pananaliksik para masatisfied ka. Ang kwento ni Jacob Cain. Ang Lost Tribes, hahanapin natin. Nasa Pilipinas ang 12 region. Sa Biblia, sinasakop ng mga Egyptian ang Pilipinas. Totoo, kaya ang mga kwento na yan. Tandaan na pinapalitan nila si Jacob ng Israel. Hindi magsinungaling ang ibang nakasulat sa Biblia. Tingnan natin ang verse Ecclesiastes. 1:9. Ang nangyari ay mangyayari muli. Ang nagawa ay gagawin muli. Walang bago sa mundo. Ayan, maliwanag na inuulit lang ang mga kwento. Sino ba ang sumakop sa Pilipinas? Di ba hindi Egyptian? Sino? Di ba mga Kastila? Sa panahon ni Moises, ang mga sumasakop sa kanila ay mga Kastila din. Paano mauulit ang kwento kung noon ay Egyptian, tapos ngayon ay mga Kastila? At 430 na taon din na sinasakop ang Pilipinas. Kayo na mag-research, kasi baka mali ang kwentada ko. Mas maganda ng kayo, ibigay ko lang mga clue. Una nang sinakop ng Kastila, sinasakop ng mga Hapon, at sinasakop ng mga Amerika. Itanong niyo na lang sa akin, may kulang mayroon nga, pero makita mo yan. Kung saan banda? Kung matalino ka, exercise mo ang utak mo. Kung hindi mo makuha, saka ka magtanong sa akin. At sasabihin ko kasi mahirap na baka. Gamitin sa mga tao na maitim ang budhi. Kaya ang sinasakop na kwento noon nasa Biblia, hindi Egyptian, kundi sila rin ang mga Europe. At lumaya sila na walang date na yon. Makita na. Sa panahon ni Moises, lumaya sila. June 12. Ulitin ko sa panahon ni Moises. Lumaya sila noon, June 12. Ang umuulit sa kwento ni Solomon ay ipinapasa sa kanyang lahi na si Marcos Sr. Ang Marcos Gold. So kung magnanakaw si Marcos, para sa inyo, magnanakaw pala si Solomon. Ito ay reality talk, na kayo na ang humusga dahil may isip na kayo. Ang kwento ni King David, ipinapasa ni Duterte. Kung murderer si Duterte, murderer pala si King David. Ang kwento ni Judas, Haring Saul, Herodes, ipinapasa ni Marcos Jr. Kayo na ang humusga. Kung talaga bang lumabas ang bituka ni Judas? Noon namatay siya? Baka nagkaproblema lang sa bituka. Baka totoo nga na magnanakaw si Judas. Ulitin ko kayo na ang humusga dahil real talk na ito. Gamitin mo ang mata mo at talino. Ang kwento ni Jesus ipinapasa ni Kiboloy. Inangkin ni Jesus, siya ang anak ng Diyos.
At inuutusan ni Haring Herodes ang mga tauhan na nahanapin si Jesus. Pati heartbeat ginalugad. Alam mo na kung bakit takot si Herodes kay Jesus. Alam mo na siguro ang dahilan. Kwento ni Magdalena ipinapasa ni Sarah. Sinasabi siya ay baliw. Ngayon alam niyo na ang kwento ni Magdalena na palagi siyang kasama ni King David dahil ama pala niya si King David. Dito na kwento na si King David ang ipinapako sa cross. Dinagawang si Jesus. Ito si Kristo, kumukuha ng hindi sa kanya. Tandaan niyo ito. At pinapalitan ang mga pangalan. Makita mo kung totoo kong ipapako si Duterte na murderer. At kita mo naman na tinutubos niya ang mga kasalanan ng iba. Binayad niya ang buhay niya. Ang kwento ni Pedro ipinapasa ni Torre. Dito siya nakilala ng katulong na mabasa natin sa Matthew. Nakasama si Pedro noong kay Jesus. Ang kwento ni Pablo ipinapasa ni Martin Romualdez. Ito siya ay nagpapatupad ng sariling batas. At sa kwento ni Enoch ipinapasa sa akin. Ito kwento ng mga tao sa buhay na walang hanggan. Ulitin ko, ito ang kwento sa buhay na walang hanggan. Ito ang mga kwento na ipinapasa sa kanyang mga lahi. At ito ang kwento ng babae na nakakuha ng karunungan. At dito makikita mo na hindi ito ang kwento ni Eva at Adan. Ulitin ko, ito sila ay hindi si Eva at Adan. Ito sila ang nilikha ng Diyos sa Genesis 1. Maliwanag na hindi ko pinakialaman ang mga kwento nila. Ito ay para sa mga lahi ko. Hindi ito para sa mga lahi ni Kristo. Ulitin ko, kayo ay ibinibigay na kay Kristo. Ang kay Kristo ay kay Kristo. Ang akin ay ang sa akin. Hindi ko kinukuha ang hindi akin. Ito ang nagbabalik para kunin ko ang sa akin na kinukuha ni Kristo. Dito maliwanag na sa inyo na wala akong inangkin na galing kay Kristo dahil siya ay patay at ako ay buhay. Hindi ko kinukuha ang mga patay. Ang kinukuha ko ang mga buhay, may laman at dugo. At hindi ako gumagawa ng kwento. Lahat ng sinasabi ko ay ang mga nakasulat lamang, walang dagdag, dahil mahigpit na pinagbawal. Ang kinuha ko ang nilikha ng Diyos sa Genesis 1, verse 27. Kaya't nilikha ng Diyos ang sangkatauhan ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos ay nilikha niya sila. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Dito tandaan mo na hindi yan si Eva at Adan. Maliwanag ang sinasabi. Dilat mo ang iyong mata para makita mo na hindi yan si Eva. Tandaan mo ang nilikha ng Diyos na ayon sa kanyang larawan. Basahin natin sa Genesis 9, versikulo 6. Sinumang magbubo ng dugo ng tao, ay ibubuhos din naman ng mga tao ang kanyang dugo. Sapagkat ayon sa larawan ng Diyos, nilalang ng Diyos ang tao. Maliwanag na buhay ang mga lahi ko, may dugo at laman. Ang lahi mo galing kay Kristo, si Adan at Eva, walang dugo at walang laman. Sinasabi ko na kukunin ko lang ang aklat ng buhay na kinuha ni Kristo. Ang kinuha ko lang ay ang sa akin. Tandaan mo, hindi ko kinukuha ang kay Kristo, ay kay Kristo. Ang lahi ni Kristo, alam mo naman ang lahat at hindi ko na dapat pang kwento. Pero baka magka-amnesia ka at ipaalam ko uli sa inyo ang kay Abel ay ipinapasa kay Seth at ipinapasa ni Kristo, ito sila ang tupang pinatay. Ang tanong, pinatay kaya? Kayo na mag-isip, dahil matatalino ang mga nilikha ng Diyos. Ano ba ang sinasabi kong tupa? Sa iba, kung content ay ang beast ang tupa. Kasi ang dragon lang naman ang kalaban nila. Makita mo na ang ahas ang kalaban nila. Ang beast at ang tupa ay iisa lang sila, tulad ng ahas at ang dragon ay iisa lang din sila. Ngayon, alam mo na ang kay Seth si Kristo na isang pagano, ipinapasa ni Satanas at kihuha ang pangalan ni Jesus. Ito na siya ngayon. Jesus Christ, isang pagano na lumipat na sa hentel. Tandaan mo mga born again, ito si Jesus Christ ay isang pagano, ay isang hentel na. Si Yahweh ipinapasa kay Baal. Sumunod si El Elohim. Ang sumunod ay si El Shaddai. Ito sila ay mga hentel naging pagano na. Ulitin ko, ang El Shaddai ay naging pagano.
Nag-unity. Parang uniteam. Pinag-iisa na sila. Ang tanong, nakikita mo ba ito? Di ba hindi? Dahil ikaw ay ano? Hindi mo ba talaga nakikita? Simple lang ang sagot. Hindi mo nakikita dahil ikaw ay patay. Ito ang reality talk. Ang El Shaddai at ang mga Jesus Christ na yon, itong mga ito ay kitang-kita ko. Ang hindi nyo nakikita ay maliwanag pa sa sikat ng araw ang nakikita ko. Dahil ito ang sinsabi sa Biblia, ang Diyos na buhay. At tingnan mang mabuti, nag-X na ito ay reality talk na. Mga nakikita mo na hindi mo pinapansin. Dito naging X na mean deaths. Dito nag-unity na, parang mga uniteam. Mas maganda magkaliwanagan tayo. Hindi yung basta na lang kayo nagsasabi kong ano-ano hindi mo inaalam. Ang sa akin lang ang kinukuha ko kayo ay ibinibigay na kay Kristo. Ang kay Kristo ay kang Kristo sa Biblia. Ang kang Cesar ay kang Cesar. Ang akin ay sa akin. Hindi ko kinukuha ang kay Kristo. Maliwanag? Ano ba ang X, space X? Mga innovation. Lahat yan ay hatid lang ay kapahamakan sa mga tao, to death. Maglakad ka nga lang, bigla ka na lang nabangga. At ang matindi pag SpaceX, maraming mamatay, maraming maapektuhan. At dito mo rin makita kalaban sa SpaceX, ang Planet X. Ang mga tao sa Planet X, ito ay sa hinaharap na mangyayari sa SpaceX. Bakit may chismis sa Planet X? Kung hindi ito totoo, kayo na ang humusga. Kung gamitin nyo ang kasabihan na walang chismis na lalabas. Kung hindi totoo, at mayroon namang nagsasabi na hindi lahat ng chismis ay totoo. Kaya gumawa ka ng sariling pananaliksik, magpatulong ka sa iyong Ama na sa langit. Baka isipin mo na, naman gawa-gawa ko ang Abel at Cain na kwento. Tingnan natin ang mga handog nila. Gagamit tayo ng mga verse para walang dagdag kwento at walang babawasan. Tingnan natin ang mga handog. Dito sa mga pagkain tayo, titingnan natin gamitin mo ang Super High Advanced Security System. Sa Genesis 4 verse 2, si Abel nga ay nag-aalaga ng mga kawan at si Cain naman ay magsasaka ng lupa, 3. At nangyari, nang maglaon, na nagdala si Cain ng ilan sa mga bunga ng lupa bilang handog sa Panginoon. 4. At nagdala rin si Abel ng isang handog na mga taba mula sa ilan sa mga panganay ng kanyang kawan. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Dito ang handog ni Cain, hindi tinanggap ang mga gulay. Remember na ang mga gulay lang ang pinapakain sa tao sa Genesis 1. Pero dito sa kay Abel, mukhang sarap siya mga taba-taba. Dito ang Diyos ay hindi ang Creator. Ang Creator na nagsabi, huwag kumain ng karni, tapos kakain ng mga taba-taba. Dito palang maliwanag na ito ang Diyos ni Abel, hindi ang Diyos ni Cain. Kumpingnan pa natin ito. Ang handog ay pupunta tayo sa mortal sin. Pupunta din tayo sa kwento sa mga nangyayari noon pa. Ating ihiwalay. Ang tanong, sino ba ang Diyos mo? Ang buhay o Diyos ng mga patay? Ang kwento ni Cain ay politika. Ang kwento ni Abel, nag-ikot-ikot lang. Kung kumana sana ang ilaw ng iyong mata na tinatawag na third eye, makita mo silang mga zombie. At sa kwento na ito, makikita mo na kung bakit minura ni Duterte ang Diyos nyo. Dahil naawa siya mga patay, hinahanap niya ang Diyos ni Abel. Bakit pinapabayaan niya mga tao na mamatay? Ako, naintindihan ko si Duterte. Pero marami sa ating na hindi nakaintindi sa mga sinasabi niya. At likas na, masama talaga ang tao. Kasi post lang ako, ng post, nagagalit sa akin. Hindi ko naman siya kinakausap. Inbox ka pa na ipakain sa'yo ang tae ni Duterte. Buweset ka, gago ka. Sinsabi pa, ano rin ka sana ng baha, sa bayan pa ng lindol. Ibinalik ko na sa kanila ang mga sinsabi nila. Siguro, masaya na sila sa mga nakikita nila. Kaya bago ka mangyurak ng tao, alamin mo muna
Baka hindi na ordinaryong tao inaapakan mo. Baka mga maligno na. Get mo?